mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleseryeng Abot Kamay na Pangarap. Dahil nagdududa itong si Zoe na buhay pa yung kanyang nanay, kung kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan at para samahan siya na pumunta sa sementeryo, at nagdala sila ng pala dahil may balak itong bungkalin ang libing ng kanyang mami Moira. At ayun na nga, sa sobrang takot nitong kasama niyang kaibigang si Joy, tinawagan nito si Dr. RJ at sinumbong nito na si Zoe daw nandun sa sementeryo para bungkalin yung libing ng kanyang mami, kung kaya dali-daling pumunta doon si Dr. RJ at nagpaalam ito kay Lynette dahil kasama siya doon sa restaurant kung saan kakain sana sila. At ayun na nga po, ito naman si Justin at Giselle nagpang-abot dun sa restaurant at nag-insultuhan ng dalawa, na tinawag ni Justin ang waiter na sinabi nito na kung mayroon ba silang pagkain para sa walang kwentang nanay. At ayun na nga, binalik din ni Giselle sa kanya na pasensya na lang daw ang kanyang anak dahil walang kwentang anak. At ayun na nga, nagngit-ngit sa galit itong si Justin, pero napaupo doon sa isang sulok. Maya-maya may natanggap na regalo itong si Giselle, at ayun na nga, pagbukas niya, nakita niya ang regalo na nasa loob ng box. Walang nakalagay kung sino ang nagbigay, pero ang laman nito ay isang manika na may nakatarak na kutsilyo sa kanyang dibdib. At ayun na nga, nagalit itong si Giselle at unang naisip nito na ang may galit lang naman sa kanya ay ang kanyang anak na si Justin, kung kaya't dali-dali niya itong nilapitan at pinakita yung laman ng box at bakit daw nagawa daw sa kanya yun. At sinabi naman ni Justin hindi niya daw gagawin yung mga bagay na yun para lang ipamukha dito na wala siyang kwenta. Pero lingid sa kalaman nila, mayroong isang babaeng nakamasid sa kanila habang nagtatalo sila, at maya-maya umalis ito. At I'm sure siguro si Moira yun, at buhay si Moira dahil mayroon siyang isang kaibigan na surgeon at baka yan ang tumulong sa kanya para baguhin ang kanyang mukha. At ayun na nga, si Harry naman, tanong na tanong kay Annalyn kung saan daw yung daddy niya at kung alam ba daw ni Annalyn. Pero sinabi ni Annalyn na tanungin niya muna ang kanyang mami para malaman nila ang exact location kung saan si Dr. Carlos. At ayun na nga, sinamahan ni Annalyn itong si Harry doon sa lugar kung saan nakita ni Harry ang kanyang daddy dahil napansin nito ang isang lalaking gusgusin at nakahawak sa kanyang kotse, at panay sabing may maganda daw yung sasakyan at mayroon din daw yung anak niya, nang biglang nilapitan nito ni Harry na mangyak-ngiyak dahil sobrang awa sa kanyang daddy. At dahil sa sobrang miss nito, niyakap niya ito at pinagtulakan siya ni Dr. Carlos dahil hindi niya ito kilala, at sinabi nito na kung sino pa daw siya, at sinabi nito na anak daw siya ni Dr. Carlos, pero sinabi nito na hindi kita anak at hindi kita kilala. At ayun na nga, nang sinabi ni Dr. Carlos na si Lynette lang daw yung gusto niya, at sinabi ni Harry na kilala niya si Lynette at dadalhin niya daw si Dr. Carlos doon. Papayag sana itong isa, pero nang biglang dumating itong si Annalyn at muntik niya na itong nasaktan, at yun na nga, biglang tumakbo si Dr. Carlos dahil sobrang gulat din ito. At ayun na nga, ito namang si Zoe, nadatna ng isang gwardiya na nagbubungkal doon ng lupa doon sa libing ng kanyang mami, at inawat siya nito at sinabihang paano siya nakapasok doon sa lugar, kung kahit nahampas niya ng pala ang security guard. At patakbo itong si Zoe nang bilang nadatnan niya ang kanyang daddy kasama yung si Joy na kaibigan niya. Galit itong si Zoe dahil nagsumbong pa daw itong si Joy sa daddy nito. At sinabi naman ni Zoe at sinumbat niya na si mami niya lang daw ang nagkikare sa kanya, at itong si Dr. RJ ay sobrang sila Annalyn daw at si Lynette ang lagi niyang kasama, kung kaya't parang sila daw yung namatay ni, samantalang si Zoe daw wala daw, nag-iisa lang daw ito.
At sa sinabing iyon at sinabi nito na sana si Dr. RJ na lang daw yung namatay, at sa sobrang galit ni Dr. RJ at pagkabigla nasampal niya itong si Zoe, pero biglang nagsorry din ito dahil syempre nagsisisi siya kung bakit nasampal niya ang kanyang anak. At ayun na nga, nakitang babae na parang nakamasid doon kay Zoe. Kung kaya't nang napansin nito, parang mami niya ang kilala niya ang katawan at ang wig. Kung kaya't hinabol niya ito. Sa sobrang pagmamadali ng babae, nahulog ang kanyang wig, at nang dinampot ni Zoe na pag-alaman niyang ang wig na yun ay pag-ari ng kanyang mami. At ayun na nga guys, abangan niyo ang mga susunod na kabanata. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on the next video. Thank you so much and bye!